Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Dalawang mag blank. Anong mag? Umani ng reaksyon sa social media ang isang Facebook post ni aktor Edo Manzano na may temang hango sa Biblia, partikular sa Luke 23:32-55, ang bahagi kung saan ipinako si Jesus kasamang dalawang kriminal. Sa kanyang post, nagbigay si Manzano ng palaisipan. Ipinako si Jesucristo sa krus kasamang dalawang blank, mag-blank. Fill in the blanks daw. Sinundan pa ito ng diretsang payag. Dalawang tao, isang problema. Guess who pays? Tayong lahat. Kalakip ng post ni Manzano ang larawan ni na former House Appropriations Chair at ako Bicol Party List Representative Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez na abot tenga ang ngiti. Pare, natanggap mo na ba ang... Yes, natanggap ko na. Tuloy-tuloy lang, pare. Happy sila, oh. Ay, nako. Salamat po. Honorable Edo Manzano, Vice Mayor ba? Tama ba? Vice Mayor ng Makati City. Talagang very consistent siya. May mga post siya against corruption. Itong pinaka-latest yung isang post niya nung nagbigay ng mensahe si Martin Romualdez na ang Semana Santa daw ay healing and unity. Yan ang mensahe niya. Magkaisa tayo. Let's forgive and forget. Healing eh. Binido man sa may tama ka ba? Ikaw nga ang isang dahilan kung bakit tayo nagkakaproblema. Tapos manawagan ka pa ng healing and unity. Ang tapang ng kanyang mga pahayago. Ito, dalawang mag. Okay, speaking of the Bible, talaga yung kwento ng dalawang kriminal na ipako katabi ng Panginoon. Yung isa nagsisi, yung isa hindi. So ito, medyo seryoso tayo. We can learn a lot of spiritual lessons sa dalawang kriminal. Yung isa, inamin niya na siya ay makasalanan. Itong isa pala, itong hindi nagsisi sa kasalanan. Ikaw, kung totoong Diyos ka, iligtas mo ang sarili mo at iligtas mo rin kami. So wala. Doubtful. Panginoon, yung isang kriminal, walang pagsisisi. Yung isa naman, tumahimik ka. Tayo nakapako sa krus dahil we deserve it because we are sinners. Itong taong ito, sabi niya kay Panginoong Hesus, walang kasalanan yan. And then, ito na yung sana lahat tayo maka-come to a point, itong criminal na ito. Lord, remember me when you are in your kingdom. Hindi niya sinabi na, Lord, dalhin mo ako sa iyong kaharian. Iligtas mo ako, Panginoon. Very humble siya. Just, sabi niya, remember me. I'm not worthy sa iyong pag-ibig, sa iyong grasya. I'm not worthy. Basta, dito ako, nagpapakumbaba sa iyo. Anong sagot ng Panginoon? Today, you are with me in paradise. Ang unang niligtas ng Panginoon, right at the cross, nung i-pronounce niya na yung kriminal na nagsisi sa kanyang kasalanan is, ligtas ka. Mamamatay tayong dalawa, but you will be with me in paradise. Ganun po. Simple lang po ang mensahe ng Semana Santa. Lahat tayo makasalanan, kaya yung Diyos na walang kasalanan, bumaba sa lupa, siya ang umako sa ating mga kasalanan. Ang gawin lang natin ngayon, katulad ng isang kriminal, is aminin na tayo makasalanan. Again, back to yung ABC na palagi kong sinasabi.
Huwag kalimutan po mag-ABC. Ang mensahe ng Semana Santa is ABC, yung good news, gospel. Ano yung A? Accept that you are a sinner. Ako, inamin ko na, makasalanan ako and I'm bound to hell. So, ang kriminal, inamin din niya, makasalanan. Kaibigan, aminin mo lang na makasalanan ka. B is believe. Paniwalaan, naniwala na ako, sana maniwala ka rin. Paniwalaan na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Ako, naniwala ko dyan. I am totally forgiven. Kasalanan ko noon, kasalanan ko ngayon, kasalanan ko sa darating pang panahon, pinatawad na lahat ng Panginoon. Ang gagawin lang is 1 John 1:9, ikumpisa lang ating kasalanan every day, every moment, at ang Diyos handang magpatawad sa ating kasalanan. Kasi tapos na eh. Minsan lang yung sakripisyo niya. So, believe. C is commit. Surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Ako, isinorender ko ng buhay ko sa Panginoon. Kaya ito, nag-pre-preach ako at the end of my political topic muna. Mamaya, ito na. So, dalawang magna. Magna na. Bahala na kayo. Sila ang dahilan kung bakit tayo nagkakaano. Kaya sabi niya dito, dalawang tao, isang problema. Guess who pays? Tayong lahat. Bilyones po ang nawawala sa kaban nating bayan. Utang ng utang ang gobyernong ito. 18.16 trillion na ang utang natin. Kaya pag alis ng administrasyong ito, baka abot ito ng 24 trillion. Kaya sabi ni Attorney Guanzon, kawawa si BP Sara pag nagpresidente siya, inilulubog siya ni BBM sa laki ng utang na inuutang niya. So, tama si BP Sara, God save the Philippines. Kaya lang, marunong naman si BP Sara, naging debt-free ang Davao City dahil sa kanya. Hopefully, pag upo ni BP Sara, mabawasan. Hindi naman debt-free siguro, kaya lang sisimulan niya ang matinding fiscal discipline sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang ngero nga ipanghatag sa mga tao nga kadtong mga daot ng ilang balay. So mo na ni siya mga lansang, Linsent, so yero. So muna ni sila ang matabangan karon. Sumupod ni si nanay. Ang pila na edad ni mo nay? 86 ka na. So makabalay na ka kay matabangan na ka giro nay. Salamat kayo. Oo. Manalangin sa Ginoo. Oo nanay. So lipay kay si nanay nga matagaan ikaw kol. Ay, samot ko lipay kay di naman ko pa kapalit og sin kay matay trabaho. Kuha na kay trabaho. Salamat ni Sir Gyud kay natabangan din niya og kuan. Salamat. Oo. So 86 na si nanay. So matabangan siya o gero kay balayan siya. So nalipay si nanay o. Muna ni ang gero nga ipanghatag. Mga lansa. Ginoo. Nanay. Kang sir. So kining gi-deliver karon nga yero 500 ni siya ka buok. So kuan gyud dagan pa gyud ang mga balay nga matabangan nga nagkinahanglan og tabang karon. Salamat sa Ginoo, salamat ni Sir. Salamat ni sir. Kay gitagaan mi niya og kuan. Kani
Dali sa Ginoo ang magatod namin. Salamat kayo. So nagpasalamat gid si nanay bisan sa ang katugwaw nguna. Matabangan si nanay. Salamat kay nay. Salamat kayo tungod sa akong kanuya gitabangan ako sa Ginoo. Oo.